Mount Lewetobi sa Indonesia biglang nag-erupt? Posible kayang ang lindol na 8.8 magnitude sa Russia ay may connection sa biglaang pagsabog ng bulkan sa Indonesia? Isang malakas na pagsabog na naman ang yumanig sa isla ng Flores sa Indonesia matapos bumuga ng napakatinding abo ang Mount Lewetobi laki-laki. Habang papalapit ang mga epekto ng climate change at tectonic shifts sa buong mundo, tanong na ngayon ng marami. Bunga ba ito ng domino effect sa kalikasan? O sadyang sabay-sabay na lang ang kalamidad ngayon? Yan ang ating aalamin. Ang Mount Lewetobi ay isang aktibong bulkan sa East Flores, bahagi ng East Nusa Tenggara Province sa Indonesia. Binubuo ito ng dalawang magkahiwalay ngunit magkadikit na bundok. Ang Lewetobi laki-laki, ang lalaki, at ang Lewetobi Perimpuan, ang babae. Isang klasikal na halimbawa ng stratovolcano, ang Lewetobi ay may kasaysayan ng mga pagsabog na maaaring maging mapaminsala sa buong rehiyon. Sa ngayon, nakapailalim ito sa mahigpit na pagbabantay ng Indonesian Volcanology and Geological Hazard Mitigation Center, PVMBG. Noong Agosto 1, 2025, bandang alas 8:48 ng gabi, sumabog muli ang Mount Lewetobi laki-laki. Bumuga ito ng ash column na umabot sa 10 kilometro na sinamahan pa ng volcanic lightning. Ipinahayag ng mga eksperto na ang ganitong klase ng pagsabog ay bunga ng napakalakas na pressure sa ilalim ng crust. Ayon sa ulat mula sa BNPB, Indonesia's National Disaster Management Agency, mahigit 4,000 katao mula sa mga lugar tulad ng Boru, Hewa, Hoking Jaya at Watoboku ang sapilitang inilikas. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasawi o sugatan sa kasalukuyang pagsabog. Ayon sa mga opisyal, mas maayos at mabilis ang naging paglikas ngayon kumpara sa pagsabog noong 2024. Ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 6 hanggang 7 kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Epekto sa kalikasan at kabuhayan. Ayon sa Air Monitoring Group na iQuire, bumaba ang Air Quality Index, AQI, sa paligid ng bulkan. Nagbabala ang mga eksperto ukol sa posibleng respiratory problems, lalo na sa mga bata, matatanda at may hika. Nasira ang maraming pananim sa paligid ng Flores. Nababalot ng abo ang mga palayan, gulayan at kalsada. Ilang local flights sa Maumere at Kupang ay ipinagpaliban rin at naapektuhan ang turismo at kalakalan. Bagamat mabilis ang pagtugon ng lokal na pamahalaan, kulang pa rin ang supply sa maraming evacuation sites. Naghihintay ang marami sa tulong mula sa sentral na gobyerno. May ilang international NGOs ang nagpadala ng relief goods, ngunit limitado ito dahil sa ashfall at pagsasara ng daan. Kasaysayan ng mga pagsabog. Year 1921, isang taong pagsabog, isa sa pinakaunang naitalang aktibidad ng Mount Lewetobi ay naganap noong 1921 na tumagal ng halos isang taon. Walang tiyak na datos sa dami ng nasawi. Ngunit ayon sa mga lokal na salaysay, ito ay nagdulot ng pagkasira sa mga pananim, paglikas ng mga residente, at paglala ng kalusugan ng mga tao dahil sa ashfall. Mga minor eruption, 1950s-2000s. May mga ulat ng pagbuga ng usok at abo sa iba't ibang panahon, partikular noong 1991 at 2003, ngunit ang mga ito ay hindi itinuturing na mapaminsala. Gayunman, nanatili ang pangambang ito ay muling sasabog ng mas malaki. Nobyembre 2024, ang mapaminsalang pagsabog. Ang pagsabog noong Nobyembre 4, 2024 ay itinuturing na pinakamatinding insidente sa modernong kasaysayan ng bulkan. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot sa 10 kilometro ang taas ng ash cloud at 16,000 katao ang sapilitang inilikas mula sa kanilang tahanan. Pinakamasaklap, may naiulat na 9 hanggang 10 katao ang nasawi. Karamihan ay dahil sa lahar at pagguho ng lupa. Ang mga paliparan sa Flores at maging sa Bali ay nagsara ng operasyon sa loob ng ilang araw. Hanggang ngayon, itinuturing ng maraming lokal ang panahong iyon bilang itim na buwan. Bakit panganib ang laging kasama sa Pacific Ring of Fire? Bakit nga ba tila walang katapusang mga lindol, pagsabog ng bulkan, at iba pang sakuna sa paligid ng karagatang Pasipiko? Ito ay hindi dahil sa sumpa, kapalaran,
o kamalasan kundi dahil sa isang natural na puwersang humuhubog sa ating mundo, ang Pacific Ring of Fire. Ang lugar na ito ay isang malawak na arko sa paligid ng Pacific Ocean kung saan nagaganap ang halos 70% ng mga lindol at matatagpuan ang 70% ng lahat ng aktibong bulkan sa mundo. Dito rin matatagpuan ang Pilipinas, isa sa mga bansang pinakatinatamaan ng galit ng kalikasan. Ang dahilan ng matinding aktibidad sa Pacific Ring of Fire ay ang tinatawag na subduction, isang proseso kung saan ang isang oceanic tectonic plate ay dumudulas pababa sa ilalim ng isa pang plate. Sa ilalim ng lupa, ang plate na ito ay natutunaw at bumubuo ng magma. Kapag masyado nang naiipon, ay sumasabog bilang bulkan. Kasabay nito, ang pressure sa pagitan ng mga banggaan ng plate ay naglalabas din ng matitinding lindol na minsan ay may kasamang tsunami dahil napapalibutan ng mga tectonic boundaries ang buong Pacific. Ito ang dahilan kung bakit ang rehiyong ito ay literal na nakaupo sa gitna ng apoy. Ang mga sakuna sa Pacific Ring of Fire ay hindi random. Ang paggalaw ng tectonic plates ay bahagi ng natural na siklo ng mundo. Bagamat ang paggalaw ay ilang sentimetro lamang bawat taon, kapag naipon ang enerhiya, bigla itong bumibigay dulot ng matitinding lindol at pagsabog. Ito ang dahilan kung bakit parang sunod-sunod ang mga sakuna. Sa katunayan, ito ay likas na mekanismo ng kalikasan para i-release ang stress sa ilalim ng lupa. Pero totoo bang may koneksyon ang nangyaring lindol sa Russia at ang pagputok ng Mount Lewotobi sa Indonesia? Ayon sa mga geologists, posibleng hindi direktang konektado ang dalawang pangyayari, ngunit pareho silang produkto ng parehong tectonic dynamics. Ang stress sa plates ay maaaring magdulot ng chain reaction sa paligid ng Ring of Fire. Ang mga lindol ay maaaring magpaluwag ng pressure sa isang bahagi, pero maaaring magdagdag naman ng stress sa ibang bahagi. Ang ganitong mga paggalaw ay dahilan kung bakit kailangang mas lalong bantayan ng mga eksperto ang mga tahimik na bulkan, dahil maaari silang magising anumang oras. At kung may bansang matagal nang nakaupo sa gilid ng apoy, ito ay walang iba kundi ang Pilipinas. Araw-araw may maliliit na lindol sa bansa. Karaniwan ay hindi nararamdaman, pero senyales na may mga paggalaw sa ilalim ng lupa. Sa mahigit 24 na aktibong bulkan sa bansa, kabilang ang Mayon, Taal, Canlaon at Pinatubo, kailangang maging alerto ang bawat Pilipino. Hindi imposibleng maulit ang trahedya noong 1991 Pinatubo eruption o ang biglaang pagputok ng Taal noong 2020 na parehong nagbunga ng malawakang paglikas, pinsala sa agrikultura at pansamantalang pagkawala ng kabuhayan. Ang mga kamakailang pangyayari sa Russia at Indonesia ay paalala na ang Ring of Fire ay nananatiling aktibo at buhay. Sa modernong panahon kung saan may access tayo sa teknolohiya at impormasyon, wala nang dahilan para maunahan tayo ng sakuna. Mahalaga ang edukasyon, paghahanda at pakikilahok ng lokal na pamahalaan at mamamayan. Huwag nating hintayin na muling gisingin ng abo at pagyanig ang ating kabundukan, mas mabuting handa kaysa magsisi. Ang Mount Lewotobi ay isang tahimik ngunit patuloy na nagbabantang bulkan sa rehiyon ng Flores. Ang kasaysayan nito ay puno ng moderate eruptions ngunit pinatutunayan ng mga kamakailang aktibidad na hindi dapat maliitin ang potensyal nitong magdulot ng panganib. Sa pagputok nitong 2025, nananatiling kritikal ang papel ng mga lokal na awtoridad at scientific community sa pagbabantay at pagbibigay babala sa publiko. Sa patuloy na pag-init ng mundo, paano kung hindi lang lupa ang gumising kundi ang mismong kalikasan na ang naglalabas ng babala? Ikaw sa iyong palagay, gising na ba talaga ang mundo o tuluyan na ba tayong nilalamon ng init ng sarili nating gawa? I-komento mo naman ito sa ibaba, huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.